Sa gitna ng aming pagdiriwang ng kasal, nangako ang aking asawa na mabibigay siya ng 30,000 piso buwan-buwan sa kanyang ina para sa mga gastusin nito. Ang buong bulwagan ay nagpalakpakan at pinuri siya sa pagiging mapagmahal na anak. Ngunit kinuha ko ang mikropono at tinanong siya, "Ang sweldo mo ay 12,000 piso lamang. Saan mo kukunin ang kulang na 18,000 piso? Sino ang magbabayad nun?" Nakatayo ako sa ballroom ng isang malaking hotel sa Makati. Ang mga dilaw na ilaw ay tumatama sa mga mesang may mapuputing tela, nagniningning ang mga baso ng alak, at ang tawanan ay humahalo sa malambing na musika. Ito ang tagpong dapat sana ay nagpapasaya sa sinumang bride. Suot ko ang aking gown, hawak ang bouquet, at basang-basa ng pawis ang aking mga palad kahit na todo ang aircon. Hindi ko alam kung kababa ito o isang masamang kutob na namumuo sa aking dibdib. Nakatayo sa tabi ko ang asawa kong si Mateo. Hawak ang aking kamay. Tuyo ang kanyang kamay, hindi nanginginig. Yumuko siya at bumulong sa aking tainga habang nakangiti. "Masyado kang tensyonado, Elena." Tumanggo ako at umiling. "Siyempre, pero mas nangingibabaw ang pananabik." Matagal ko itong hinintay. 6 na buwang paghahanda, bawat detalye mula sa imbitasyon, gown, hanggang sa menu ay pinangasiwaan ko. Naniniwala ako na ito ang simula ng isang bagong buhay kung saan 2 taong nagmamahalan ang magkasamang magpapasa ng hirap at sabay na lalago. Ang MC ay nagsalita ng malakas na kumuha ng atensyon ng lahat patungo sa entablado. At ngayon, tawagin natin ang ating bagong kasal, sina Mateo at Elena, para sa kanilang mensahe. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Mateo ang unang humawak ng mikropono. Inayos niya ang kanyang barong Tagalog, tumikhim at numiti, ang niting minahal ko sa loob ng 3 taon. "Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng lolo, lola, tito, tita at mga kaibigan na nagpunta rito para makisaya sa amin. Ngayon, ang pinakamasayang araw ng buhay ko." Tumingin siya sa akin ng may lambing at lumambot ang puso ko. Ngunit huminto siya sandali, bumaba ang tono ng boses. "Gusto ko pong magbigay ng espesyal na pasasalamat sa aking nanay." Natigilan ako. Maagang namatay ang kanyang ama at mag-isang itinaguyod ni Aling Maria ang pag-aaral ni Mateo sa pamamagitan ng pagtitinda at kung ano-anong trabaho. Kung wala ang kanyang nanay, wala si Mateo sa harap namin ngayon. Sa ibaba, ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang binan ko ay nakaupo doon, nagpupunas ng luha. Ang ilang kamag-anak ay tumatango sa paghang... Kaya naman ngayon, sa harap ninyong lahat, nangangako ako. Huminto si Mateo. Tumingin ako sa kanya at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Simula sa susunod na buwan, magpapadala ko kay nanay ng 30,000 piso buwan-buwan para sa kanyang panggastos, para maging panatag ang kanyang pagtanda. Tumahimik ang guluwagan ng 2 segundo bago sumabog ang masigabong palakpakan. "Napakabait na anak. Swerte ng nanay niya." Ang binan ko ay umiiyak habang kumakaway. "Wag na anak, malakas pa naman ako." Pero nakikita ko ang kurba ng kanyang labi. Hindi maitago ang kagalakan. Nakatayo ako doon, tila nabingi. 30,000 piso. Isang numerong paulit-ulit na tumatama sa utak ko. Inabot ni Mateo ang mikropono sa akin. "Elena, magsalita ka rin." Tinanggap ko ang mikropono. Nanginginig ang aking kamay. Sa isip ko, hindi ko na naririnig ang palakpakan. Tanging ang mga malamig na numero na lamang ang nakikita ko. Alam ko ang sweldo ni Mateo. Nagtatrabaho siya bilang admin sa isang pribadong kumpanya. Ang sweldo niya ay 12,000 piso bago ang mga kaltas sa SSS at PhilHealth.
Ang sweldo ko naman bilang accountant ay 20,000 piso. Ang kabuuang kita naming dalawa ay hindi aabot sa 32,000 piso. Ang upa sa kondo ay 10,000 piso. Ang hulog sa sasakyan ay 5,000 piso. Hindi pa kasama ang kuryente, tubig at pagkain. Paano magiging 30,000 piso para sa nanay niya? Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay narinig sa buong hall. Paos, pero malinaw. Kakasabi lang ni Mateo na magpapadala siya ng 30,000 piso buwan-buwan sa kanyang nanay. Unti-unting tumahimik ang paligid. May gusto lang akong itanong kay Mateo ngayon din. Tumingin sa akin si Mateo. Ang ngiti niya ay tila naging bato. Ang sweldo mo ngayon ay nasa 12,000 piso. At pagkatapos ng mga kaltas, kulang-kulang 11,000 na lang ang natitira. Dahan-dahan kong sabi sa bawat salita. Ang 30,000 piso na ibabawas sa sweldo mo ay may kulang pang halos 20,000 piso. Saan mo balak kunin ang pera na yan? Tumigil ang mundo. Narinig ko pa ang tunog ng kutsara sa isang malapit na mesa. Ang binan ko ay huminto sa pag-iyak. Naging maputla ang mukha ni Mateo. Ang MC sa tabi namin ay hindi malaman kung makikialam ba o hindi. Elena, ano bang pinagsasabi mo? Pabulong na sabi ni Mateo habang pilit na kinukuha ang mikropono. Umatras ako ng isang hakbang. Nagtatanong lang ako ng normal na bagay. Mateo, ang kulang na pera ba na yan ay kukunin sa ipon nating dalawa o sa sweldo ko? O may iba ka pang pinagkakakitaan na hindi mo sinasabi sa akin? Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Tumayo ang biyenan ko. Elena, araw niya ito ng kasal. Hindi ba parang mali na pinag-uusapan ng ganyan? Tumingin ako sa kanya, kalmado ang puso ko sa gitna ng gulo. Dahil araw po ito ng aming kasal, kaya dapat itong linawin. Ang 30,000 piso ay hindi maliit na halaga. Direktang maapektuhan nito ang buhay namin ni Mateo. Biglang hinablok ni Mateo ang mikropono. Pasensya na po kayo, masyado lang sigurong kinabahan si Elena, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Pag-uusapan na lang po namin ito sa bahay. Ituloy na po natin ang kainan. Tumugtog muli ang musika. Mabilis na nagpatuloy ang MC sa ibang programa. Pero alam ko, ang mga salita ko ay parang malaking bato na inihulog sa tubig. Mukhang kalmado ang ibabaw, pero may malakas na agos sa ilalim. Nakatayo ako sa entablado, pilit na nangumingiti. Pero alam kong ang kasal na ito ay hindi na magiging simple. Nang gabing iyon, matapos may hatid ang huling bisita, lampas 10:00 na ng gabi. Lumabas ako ng hotel, ang hangin sa Makati ay mainit pa rin. Hindi kayang alisin ang bigat sa aking dibdib. Tahimik si Mateo sa tabi ko. Ang mukha niya ay tila nililok sa bato. Nagmaneho kami pa uwi sa bago naming kondo sa Mandaluyong. Ang unit ay nasa pangalan ko. Ang down payment ay galing sa magulang ko. Karamihan sa buwan ng hulog ay ako rin ang sumasalo. Pagpasok sa loob, binitawan ni Mateo ang kamay ko ng madiin. Alam mo ba kung gaano mo ako ipinahiya kanina? Hinubad ko ang aking sapatos at inilapag ang bouquet. Alam mo ba kung anong desisyon ang ginawa mo nang hindi mo ako tinatanong? Lumingon siya. Gusto ko lang na maging panatag ang nanay ko. Anong mali doon? Tumingin ako sa kanya sa ilalim ng malamig na puting ilaw. Ang lalaking minahal ko ng 3 taon ay tila naging estranjero. Mala dahil hindi mo hiningi ang opinyon ko. Mala dahil ginamit mo ang pera ng ating pamilya para lang magmukhang mabuti sa harap ng ibang tao. Huminga ng malalim si Mateo at ibinato ang kanyang coat sa sofa. Mag-asawa na tayo. Ang pera mo o pera ko ay pera na ng pamilya, di ba? Matanda na si nanay. Kung may kakayahan ako, dapat ko siyang alagaan. May kakayahan? Tumawa ako ng mapait. Ang kakayahan mo ay ang sweldo mong 12,000 piso. Pero ang panggastos sa nanay mo ay kukunin sa pera ko. Ganun ba? Hindi sumagot si Mateo. Ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot.
Pumasok ako sa banyo, tumingin sa salamin, at isa-isang tinanggal ang mga hairpin. Ang makapal na makeup ay unti-unting nabanlawan ng tubig na nagpapakita ng isang pagod na mukha. Ang gabi ng aming pulot gata ay dapat sana ay puno ng saya, pero napalitan ito ng kawalan at matinding pag-aalala. Paglabas ko, nakahiga na si Mateo sa kama, nakatalikod sa akin. Matulog na tayo. Bukas ay pupunta tayo sa mga magulang mo. Humiga ako, may sapat na distansya sa pagitan namin. Madilim ang kisame, pero ang utak ko ay hindi tumitigil sa pag-ikot. 30,000 piso, isang halagang hindi para sa antas ng buhay namin. Napagtanto ko na ang problema ay hindi lang pera, kundi kung paano ako tingnan ni Mateo sa relasyong ito. Hindi ako katuwang na dapat kausapin, kundi isang source ng pera na pwedeng gamitin. Kinabukasan, maagang gumising si Mateo at umakto na parang walang nangyari. Elena, gising na. Nakakahiya kung mahuhuli tayo sa parents mo. Tumingin ako sa kanya. Nanlalamig ang aking loob. Ang lalaking ito ay nakipantalo sa akin kagabi, pero ngayon ay tila ayos na ang lahat. Para ba sa kanya, hindi mahalaga ang nararamdaman ko? Habang papunta sa Quezon City, kung saan nakatira ang aking mga magulang, nagsalita si Mateo ng mahinahon. Tungkol sa kagabi, alam kong nabigla ako. Pero nasabi ko na sa harap ng maraming tao, paano ko pababawiin? Siguro magpadala muna tayo ng ilang buwan, tapos tingnan natin. Tumingin ako sa trapiko sa EDSA. Akala mo ba ilang buwan lang yan? Ngumiti siya. Sasabihin ko na lang kay nanay na nagkaproblema sa kumpanya at nabawasan ang sweldo ko. May intindihan niya yon. Hindi na ako kumibo. Alam ko ang ugali ng nanay niya. Ang nanay na sinasabi niyang maintindihan ay ang taong hindi sanay na tinatanggihan. Mainit ang pagtanggap ng mga magulang ko kay Mateo. Tumulong siya sa kusina at magaling makipag-usap, kaya nawala ang inis ng tatay ko mula sa nangyari kahapon. Habang pinapanood ko sila, nakaramdam ako ng lungkot. Marunong si Mateo na makuha ang loob ng ibang tao, pero hindi niya alam kung paano pa sa kusina. Hinila ako ni Mama sa isang tabi at bumulong. Anak, narinig ko ang nangyari sa kasal niyo. Tumawag sa akin ang biyenan mo. Kumirot ang puso ko. Ano pong sabi niya? Bumuntong hinala si Mama. Ang 30,000 piso ay malaking halaga. Pero anak, kasal na kayo. Matuto kang magtiis. Huwag niyo nang pag-awayan ng pera. Ito na naman ang pamilyar na payo. Magtiis. Tumanggo na lang ako para hindi na siya mag-alala. Pero sa loob ko, parang may pintong biglang sumara. Nang hapon ding iyon, nagyaya si Mateo na dumaan sa bahay ng kanyang ina para maghapunan. Hindi ako tumanggi, kahit na may mabigat na kutob ako. Ang lumang bahay ni Aling Maria ay nasa isang maliit na eskinita sa tondo. Hindi siya lumabas para batiin kami. Abala siya sa kusina. Sumigaw si Mateo. Nay, nandito na kami. Maikli ang sagot niya. Naging matabang ang hapunan. Paulit-ulit na nilalagyan ni Aling Maria ng ulam ang plato ni Mateo. Nakangiti siya pero malamig ang kanyang mga mata kapag tumitingin sa akin. Elena, kumain ka ng marami. Masyado kang payat. Paano mo maaalagaan ang asawa mo niyan? Bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Nga pala, napag-isipan ko na. Masyadong malayo ang kondo nyo. Matanda na ako at mahirap nang magbiyahe. Mabuti pa siguro kung lilipat na lang ako sa inyo para may nag-aalaga sa akin at matulungan ko rin kayo sa gawaing bahay. Natigilan ako, nalaglag ang kutsara ko sa plato. Bahagyang nagulat si Mateo. Nay, pag-uusapan po muna namin yan. Anong pag-uusapan? Maring sabi ni Aling Maria. Nag-iisa ka lang na anak. Kanino pa ba ako sasama? At saka malawak naman ang bago niyo bahay. Makakatulong ako sa pagluluto at paglilinis. Tumingin ako kay Mateo.
pero iniwas niya ang kanyang paningin. Sa sandaling yon, alam ko na ang desisyong ito ay magiging katulad lang ng nangyari sa entablado ng aming kasal. Ako ang huling tatanungin. O baka hindi na tatanungin kailanman. Pauwi sa kondo, sinubukan ni Mateo na magpaliwanag. Sinasabi lang yun ni nanay, huwag mo nang pansinin. Sanay yun sa lumang bahay, hindi yun totoong lilipat. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa labas ng bintana, maliwanag ang mga ilaw ng lungsod, pero unti-unting dumidilim ang kalooban ko. Napagtanto ko na ang kasal na ito ay hindi lang isa ang problema, kundi isang kadena ng mga pangyayaring unti-unting sumasakal sa akin. Nang gabing iyon, habang nakikinig sa mahimbing na paghinga ni Mateo, mabigat ang aking puso. Hindi ko alam kung saan hahantong ang pagsasamang ito. Ang tanging alam ko lang, ang mga araw ng kapayapaan na inakala ko ay naglaho na simula pa noong gabi ng aming kasal. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na may kasamang mabigat na atmosfera. Sa umaga ay pumapasok ako sa trabaho. Sa gabi naman ay bumabalik ako sa bahay na punong-puno pa rin ng mga dekorasyong pangkasal na tila nang uuyam sa akin. Normal ang pakikitungo ni Mateo na tila ba ang nangyari sa kasal ay isang hangin lang na dumaan. Tinatanong niya ako kung ano ang gusto kong kainin, kung pagod ba ako. Pero hinding-hindi niya binabanggit ang tungkol sa pera o ang pangakong 30,000 piso na naging dahilan ng pagyanig ng aming relasyon. Para kay Mateo, ang pananahimik ang pinakamabuting paraan para lumipas ang lahat. Pero para sa akin, ang pananahimik na yon ay parang isang lambat na lalong humihigpit. Sa katapusan ng buwan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa bangko. Ang pera sa aming joint account ay nabawasan ng 30,000 piso. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hawak ang cellphone at nanginginig ang kamay, lumabas ako sa sala. Nakaupo si Mateo sa sofa, nanonood ng TV. Nabawasan ang pera sa account natin. Sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang boses. Lumingon si Mateo, tila nagulat ng bahagya, tapos tumanggo. Oo, ipinadala ko na kay nanay. Ipinadala mo nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Kumunot ang nun niya. Akala ko nagkasundo na tayo. Hindi ka naman tumutol ng huling beses. Tumawa ako ng mapait. Ang hindi ko pagtulol ay hindi nangangahulugang pumayag ako. Alam mo ba na ang perang yan ay inilaan ko para sa mga emergency? Bumuntong hinala siya, halatang nawawalan na ng pasensya. Elena, huwag mo nang palakihin ang gulo. Umaasa si nanay sa perang yan. Mag-asawa tayo. Ang hirap ay dapat nating magkasamang pasanin. Tumingin ako sa kanya. Tila may nakabara sa lalamunan ko. Magkasamang pasanin o ako lang ang pumapasan? Hindi sumagot si Mateo. Tinalikuran niya ako at nilakasan ang volume ng TV, na tila ba wala na akong halaga sa usapang yun. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Tinatanong ko ang sarili ko kung kailan pa ako naging tagamasid lang sa mahahalagang desisyon sa sarili kong buhay. Pagkaraan ng 2 araw, tumawag ang biyenan ko. Ang boses niya ay masaya, malayo sa dating tono niya. Elena, pupunta ako dyan sa kondo niyo sa weekend. Magdadala ako ng ilang gamit para hindi na ako pabalik-balik. Kumirot ang puso ko. Opo, sige po. Pero medyo maliit lang po ang kondo namin. Tumawa siya ng pabalbal. Anong maliit? 2 lang kayo dyan at may bakanteng kwarto. Susubukan ko lang tumira ng ilang araw. Kung okay, tuloy-tuloy na ako. Bago pa ako makasagot, ibinaba niya ang telepono. Kinausap ko si Mateo ng gabing yon. Sabi ng nanay mo, lilipat daw siya rito sa weekend. Tumango si Mateo. Tila walang problema. Oo, sinabi na niya sa akin. Huwag kang mag-alala, mabait si nanay. Mabait? Hindi ko alam kung ano ang definisyon ni Mateo ng mabait. Pero alam ko na ang bahay na ito ang tanging lugar kung saan ako nakakahinga pagkatapos ng mahabang araw at natatakot akong masakop ito. Sabado ng umaga, dumating ang biyenan ko na may dalang 4 na malalaking maleta. Mabilis na tumakbo si Mateo para tulungan siya sa mga gamit, malapad ang ngiti.
Nay, bakit ang dami niya namang dala? Siyempre, gamit ko yan. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay tila sinisisyasat ang bawat sulok ng bahay. Dapat maayos ang gamit ko kahit ilang araw lang. Tumabi ako at hindi nagsalita. Ang bakanteng kwarto na ginagawa kong study room ay kailangang madaliang linisin para lagyan ng kama ni Aling Maria. Habang inililigpit ko ang aking mga libro at papeles, pakiramdam ko ay dahan-dahan kong ginigiba ang isang bahagi ng aking buhay. Tanghalian, nagluto ako. Nakatayo ang biyanan ko sa likod ko, nakahalukip-kip. Masyadong matabang itong sinigang, dapat dagdagan ng asim. Ang babae, dapat alam kung paano mag-adjust ng lasa ng ulam. Nagkiis ako at hindi kumibo. Tahimik na kumakain si Mateo. Paminsan-minsan ay tumatango sa bawat sinasabi ng kanyang ina. Bawat tango niya ay parang isang maliit na sugat sa aking puso. Nang hapon ding yon, habang nililinis ko ang banyo, nakita ko na ang lahat ng aking mga skincare at cosmetics ay itinulak sa isang sulok para bigyang daan ang mga bote ng cream ng aking biyenan. Sa isang bote ay may nakadikit pang tape na may sulat. Cream ni nanay, huwag hawakan. Tinitigan ko ang sulat na yon ng matagal. Sa isip ko, may isang mapait na tanong na lumitaw. Kaninong bahay ba talaga ito? Nang pumasok si Mateo sa kwarto, tinanong ko siya, Mateo, hanggang kailan balak ni nanay na tumira rito? Umupo si Mateo sa gilid ng kama. Ilang araw lang, tapos tingnan natin. Matanda na siya. Mas mabuti na ang magkakasama tayo para maalagaan siya. Mabuti para kanino? Tumingin ako ng diretso sa kanya. Mabuti para sa nanay mo? O mabuti para sa iyo? Dahil hindi mo na kailangang pumili sa aming dalawa. Kumunot ang noo niya. Ano bang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim, pinipilit na maging kalmado. Nangako ka sa nanay mo ng 30,000 piso nang hindi mo ako tinatanong. Ipinadala mo ang pera nang hindi rin nagtatanong. Ngayon, pinatira mo siya rito nang wala ring konsultasyon sa akin. Mateo, sa kasal nating ito, nasaan ang posisyon ko? Matagal na hindi sumagot si Mateo. Sa huli sinabi niya, huwag kang masyadong mag-isip. Pamilya mo na rin ang nanay ko. Pamilya? Tumawa ako habang pumapatak ang mga luha. Ang pamilya ay isang lugar kung saan may respeto, hindi kung saan ang isa ay laging kailangang magsakripisyo. Tumayo si Mateo, tumigas ang boses. Huwag mo nang palakihin ang gulo, habang buhay nang naghirap ang nanay ko. At paano naman ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumabas siya ng kwarto at iniwan akong mag-isa sa silid na pangarap ko, sanang mapuno ng pagmamahalan. Nang gabi ngayon, naupo ako sa balkone hanggang madaling araw, pinapanood ang mga sasakyan sa ibaba. Naalala ko ang babala ng mga kaibigan ko bago ang kasal, na mabait si Mateo pero mahirap ang nanay niya, na kapag nag-asawa ka, kasama ang buong pamilya. Noong oras na yon, naniwala ako na sapat na ang pag-ibig para lampasan ng lahat. Ngayon ko lang naintindihan na ang pag-ibig ay hindi kayang palitan ang mga hangganan o boundary at lalong hindi nito kayang punan ang kakulangan sa responsibilidad. Kinabukasan, maaga akong ginising ng biyenan ko. Elena, gising na. Linising mo ang bahay. Ang babaeng may asawa, dapat marunong mag-asikaso ng bahay. Tumayo ako at tumingin sa kanya. May nabuong determinasyon sa loob ko. Kung mananatili akong tahimik, lalong lalala ang lahat. Kung hindi ako magsasalita at maglalagay ng hangganan, mawawala ang sarili ko sa kasal na ito. Pumasok ako sa kwarto at tiningnan si Mateo na mahimbing pang natutulog. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng kasal, tinanong ko ang sarili ko ng isang bagay na nagpakirot sa puso ko. Nagkamali ba ako ng landas simula pa noong una? Simula nang lumipat ang biyenan ko, ang bahay na itinuturing ko sanang pahingahan ay naging isang lugar na nakakasakal. Bawat umaga, pakiramdam ko ay hindi ako nagsisimula ng bagong araw,
kundi pumapasok sa isang trabahong walang sweldo, kung saan bawat galaw ko ay binabantayan at bawat decision ko ay hinuhusgahan. Napagtanto ko na natatakot na akong umuwi. Natatakot sa tulog ng susi sa pinto bawat gabi. Isang umaga, habang naghahanda akong pumasok sa trabaho, hinarang ako ni Aling Maria sa pinto. "Elena, ang panggastos sa bahay para sa buwang ito, naibigay mo na ba?" Natigilan ako. "Opo, akala ko po si Mateo na ang nag-abot." Naghalukip-kip siya. Ang paningin ay matalas. "Ang 30,000 piso na yon ay para sa akin," sabi ni Mateo. "Pero ang panggastos dito sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, kailangan may dagdag pa. Bilang manugang, hindi mo naman siguro hahayaan na ang matandang tulad ko ang mag-isip niya." Huminga ako ng malalim. "Nay, nagbabayad pa po kami ni Mateo ng hulog sa kondo at sasakyan. Medyo gipit po kami ngayong buwan." Tumawa siya ng pabalbal. "Gipit? Ang babaeng tagalungsod na malaki ang sweldo, magsasabi ng gipit? O baka naman ayaw mo lang talagang magbigay para sa biyenan mo?" Ang tanong na yon ay parang isang patibong. Kahit anong isagot ko, ako ang laging mali. Nanahimik na lang ako, nagpaalam at lumabas. Mabigat ang aking kalooban. Buong araw sa trabaho ay hindi ako makatutok. Ang mga numero sa computer ay tila humahalo sa mga numerong nasa isip ko. 30,000 piso, upa, hulog, panggastos, at ang hindi nakikitang halaga na unti-unti kong binabayaran sa aking pagkatao. Pag uwi ko, nakaupo si Mateo at nagse-cellphone, tila relax na relax. Inilapag ko ang bag ko at tiningnan siya. "Hinihingian ako ng nanay mo ng dagdag na panggastos sa bahay." Tumingin si Mateo. "Oo, nabanggit na niya sa akin. Ayusin mo na lang. Abutan mo na lang siya ng kaunti para matuwa." "Magkano ang kaunti?" tanong ko. Nagkibit balikat si Mateo. "Depende sa'yo. Ilang libo lang naman. Wala namang masama doon." Tinitigan ko siya. "Mateo, hindi mo ba nakikita na sumusobra na ang lahat?" Kumunot ang noo niya. "Anong sumusobra?" Lumapit ako sa kanya. Nanginginig ang boses ko. "Nangako ka sa nanay mo ng 30,000 piso nang hindi ako tinatanong. Nagpadala ka ng pera nang hindi ako tinatanong. Ngayon, nandito na siya. At inaasahan na ako ang sasalo sa lahat ng gastos. Mateo, iniisip mo ba ako?" Tumayo si Mateo. Lumakas ang boses niya. "Bakit ba ganyan ka? Nandito ang nanay ko para tulungan tayo. Bakit napakakuripot mo sa pamilya ko?" Tumawa ako pero mahabdi ang aking mga mata. "Tinatawag mong tulong ang pagpasok ko sa trabaho buong araw, tapos pag-uwi ay magluluto, maglilinis at makikinig sa mga reklamo niya? Yan bang tulong?" Nanahimik si Mateo at bumuntong hinala. "Masyado kang sensitibo. Matanda na si nanay, mahirap ang ugali. Pagbigyan mo na lang, ano ba naman yun?" "Hanggang kailan ako magbibigay?" tanong ko. Hanggang sa hindi ko nakilala ang sarili ko. Tumalikod si Mateo at hindi sumagot. Ang pag-iwas na iyon ang nagpalamig sa buong katawan ko. Napagdanto ko na sa bawat mahalagang usapan. Lagi siyang pumipili na magtago sa likod ng kanyang nanay o lumabas sa usapan para hayaan akong mag-isang lumaban. Ang sukdulan ay nangyari nung isang gabi sa gitna ng linggo. Gabi na ako nakauwi dahil sa overtime. Pagbukas ko pa lang ng pinto, narinig ko na ang boses ng binan ko mula sa sala. "Anong klaseng manugang yan? Laging gabi na akong umuwi, hindi malang maasikasong pagkain. Kung ganyan ang babae, paano mo mapapanatili ang asawa mo?" Napatigil ako sa pinto. Nakaupo si Mateo doon, nakayuko at hindi sumasagot. Inilapag ko ang bag ko at pumasok sa sala. "Nay, anong ibig ninyong sabihin?" Tumingin siya sa akin nung may hamon. "Anong ibig sabihin? Intindihin mo na lang. Bilang asawa, dapat unahin ang pamilya. Hindi naman kalakihan ang sweldo mo para laging magdahilan ng overtime." Nadiinan ko ang kamao ko. "Nagtatrabaho po ako para may pambayad sa kondo, panggastos dito,
at pambayad sa 30,000 piso na ipinangako ni Mateo sa inyo. Hinampas niya ang mesa. Huwag mong isumbat ang pera. Responsibilidad mo yan. Noong nag-asawa ka, ang pera mo ay pera na ng pamilyang ito. Iyon na ang huling patak ng pasensya ko. Lumingon ako kay Mateo. Mateo, naririnig mo ba ang sinasabi ng nanay mo? Nalita si Mateo. Elena, may punto naman si nanay. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Tumawa ako habang pumapatak ang mga luha. So, sa bahay na ito, wala akong karapatan? Ang pera ko ay hindi sa akin, ang oras ko ay hindi sa akin, at ang boses ko ay walang halaga? Tumayo ang biyenan ko at itinuro ako. Ang bastos mo palang babae ka. Kung hindi mo kayang magtiis, bumalik ka sa nanay mo. Tumingin ako kay Mateo, naghihintay ng kahit isang salitang pagtatanggol, pero nanatili siyang tahimik at umiwas ng tingin. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang tunog ng pagkabasag sa loob ko. Isang bagay na hindi na kailanman mabubuo pa. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at sumandal dito habang nanginginig ang buong katawan. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay kawalang pag-asa. Tiningnan ko ang kwartong pinalamutian namin para sa aming kasal at pakiramdam ko ay wala na itong laman. Kinuha ko ang cellphone ko, tiningnan ang contact ng isang matalik na kaibigan, pero hindi ko itinuloy. Hindi ko alam kung paano sisimulang ikwento ang isang kasal na ilang linggo pa lang, pero tila ba uminus na ng lahat ng lakas ko. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa may bintana at pinanood ang mga ilaw ng lungsod. Sa unang pagkakataon, malinaw na lumitaw sa isip ko ang salitang hiwalayan. Hindi na ito isang takot lang, kundi isang posibilidad, ang tanging paraan para makalaya. Kinabukasan, pagising ni Mateo, nakaupo na ako sa pagkainan. Tumingin ako sa kanya, ang boses ko ay kalmado na parang wala ng emosyon. Mateo, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Humikab siya. Ano na naman ba? Hindi pa ba sapat ang nangyari kagabi? Umiling ako. Simula pa lang yun. Kung hindi ka magbabago, kung hindi mo kayang panindigan ng asawa mo, hindi ko na kayang ituloy ang kasal na ito. Natigilan si Mateo at timitigan ako na parang isang exchanger. Alam ko na ang mga salitang ito ay magsisimula ng isang mas malaking bagyo. Pero alam ko rin na kung hindi ko ito sasabihin, unti-unti akong mamamatay sa pananahimik. Pagkatapos kong sabihin yon, natahimik ang kusina. Nakatayo si Mateo sa harap ng mesa. Hawak ang baso ng tubig pero hindi makainom. Ang kanyang paningin ay puno ng pagtataka at inis na tila ba sinira ko ang isang kaayusang dapat ay naroon lang. Umupo ako sa harap niya, diretso ang likod, at kahit mabilis ang tibok ng puso ko, malinaw ang aking isipan. Alam ko na kung hindi ko ito ilalabas ngayon, wala na akong lakas para sa susunod. Ibinaba ni Mateo ang baso. Lumalim ang boses. Tinatakot mo ba ako? Umiling ako. Hindi, Mateo. Sinasabi ko lang ang totoo. Tumawa siya ng pabalbal. Ilang linggo pa lang tayong kasal, pero iniisip ko na agad na sumuko. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi ako ang sumusuko. Ikaw ang nagtutulak sa akin sa sulok na wala na akong mapuntahan. Hinitak ni Mateo ang upuan at naupo. Nakatukod ang mga kamay sa mesa. Elena, intindihin mo naman ako. Nag-iisa lang akong anak. Kung hindi ko siya aalagaan, sino pa? Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinabing wag mo siyang alagaan. Ang sinasabi ko, wag mo siyang alagaan sa parang isinasakripisyo mo ako nang hindi man lang tinatanong ang opinyon ko. Kumunot ang noo niya. Parang pinalalabas mo na pinagsasamantalahan kita. Tumawa ako ng malungkot. Ano ba ang tawag mo rito? Ang perang para sa atin ay ikaw ang nagdesisyon. Ang nanay mo ay itinuturing na pera ko ang pera niya. Nagtatrabaho ako pero ako pa rin ang lahat sa bahay habang pinapagalitan. Mateo,
Subukan mo kayang ilagay ang sarili mo sa posisyon ko. Hindi sumagot si Mateo. Alam kong hindi siya sanay na harapin ang katotohanan. Sanay siyang pinupuri bilang mabuting anak. Sanay na tinitingnan bilang mabait na asawa. Habang ang hirap at pagod ay iba ang pumapasan. Matagal bago siya nagsalita. Hindi ko akalain na ganito na pala kabigat para sa'yo. Tumawa ako ng mahina. Dahil hindi ikaw ang nakakaranas nito araw-araw. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon ang biyenan ko. Halatang hindi masaya. Anong pinag-uusapan niyo ng ganito kaaga? Bakit parang mainit ang ulo niyo? Mabilis na tumayo si Mateo. Wala po, Nay. Trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Tiningnan ako ni Aling Maria. Matalas ang mga mata. Trabaho o pera? Tumayo ako at hinarap siya. Kalmado pero matatag. Nay, gusto ko lang pong linawin ang tungkol sa pera. Kami ni Mateo ang dapat magdesisyon sa pera namin at hindi ko kayang pasanin ang mga gastos na labas na sa kakayahan ko. Tumawa siya ng malamig. Labas sa kakayahan? Parang pinalalabas mo na pinupuwersa ka namin. Kapag nag-asawa ka, dapat handa kang tumulong sa pamilya ng asawa mo. Tinitigan ko siya. Ang takot sa loob ko ay napalitan ng matinding pagod. Tumutulong po ako sa abot ng makakaya ko. Pero hindi po ako isang ATM na walang limitasyon. Hinampas niya ang mesa. Ganyan ka ba sumagot sa nakatatanda? Ang pera mo ay pera rin ng asawa mo, ng pamilyang ito. Bakit mo ba'y pinagkakait? Lumingon ako kay Mateo. Ano sa tingin mo? Nalito si Mateo. Tila naipit. May punto naman si nanay. Mag-asawa tayo. Hindi dapat masyadong mahigpit sa paghahati ng pera. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Pagdilat ko, alam kong ito na ang sandali ng desisyon. Mateo, kung ganyan ang tingin mo, hindi ka pa handang maging asawa. Nagulat silang mag-ina sa sinabi ko. Anong sabi mo? Sigaw ng binan ko. Tinitigan ko siya. Sinasabi ko po na kung ang kasal na ito ay puro sakripisyo lang ng isa at ang isa naman ay laging nakikinabang, hindi ito pamilya. Pang-aabuso ito. Itinuro ako ni Aling Maria habang nanginginig sa galit. Sinasabi ko sa iyo, ang babaeng hindi marunong magtiis ay hindi mapananatili ang asawa niya. Ngumiti ako. Isang pagod pero matapang na ngiti. Kung kailangan kong isakripisyo ang respeto sa sarili ko para lang mapanatili ang kasal na ito, mas mabuting wag na lang. Tumingin si Mateo sa akin, tumaas ang boses. Elena, sumosobra ka na. Bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Tiningnan ko siya. Masakit ang puso ko. Pero wala ng luha. At ikaw? Paano mo nagagawang manahimik habang ginaganyan ng asawa mo? Hindi sumagot si Mateo. Mula, ang kanyang pananahimik ay panig sa kanyang ina. Napagtanto ko na wala nang saysay ang anumang salita. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maleta, at nagsimulang mag-impake. Nanginginig ang kamay ko pero malinaw ang aking isip. Hindi ko kayang mabuhay sa isang bahay na wala akong boses. Sumunod si Mateo, taranta. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya tiningnan. Babalik muna ako sa mga magulang ko. Nakatayo sa pinto ang biyenan ko. Nang-uuyam ang ngiti. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung may susundo pa sa'yo. Tumigil ako at tiningnan siya. Kung hindi rin lang ako rerespetuhin sa pagbalik ko rito, huwag niyo na po akong sunduin. Hinawakan ni Mateo ang braso ko. Elena, huwag mong palakihin ang gulo. Mainit lang ang ulo ni nanay. Binawi ko ang kamay ko. Hindi, Mateo. Hindi ito tungkol sa init ng ulo. Ito ay tungkol sa kung paano niyo ako tingnan. Ako at ang halaga ko. Hinitak ko ang maleta ko palabas ng bahay. Ang tunog ng pangsasara ng pinto ay mahina lang. Pero sa loob ko, para itong isang malakas na tuldok. Nakatayo ako sa hallway, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo,
Naramdaman ko na mas madaling huminga. Pagdating sa bahay ni na mama, niyakap ko siya at umiyak ako. Walang masyadong tanong si mama. Tinapik lang niya ang likod ko. Kawawa ka naman, anak. Nakahiga sa dati. Nakalipas ang mga araw sa bahay ni na mama at papa ng mabagal pero mabigat. Sa araw ay pumapasok pa rin ako sa trabaho at sa gabi naman ay tumutulong ako kay mama sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Mga gawaing nakasanayan ko na nung dalaga pa ako. Normal ang lahat, sa punto na pakiramdam ko ang nakaraang kasal ay parang isang panaginip na napunta sa maling lugar. Ngayong gising na ako, bumalik ang lahat sa dati. Ang kaibahan lang ay hindi na ako ang dating babaeng walang muwang. Ilang buwan ang nakakaraan. Tahimik lang si Papa. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya nanunumbat. Paminsan-minsan lang niya akong titingnan ng matagal bago magbubuntong hinala ng napakahina. Si Mama naman ay iba. Halo ang awa at pag-aalala niya. Maraming beses na gustong magtanong pero pinipigilan ang sarili. Na tila natatakot na sa isang banggit lang ay muli akong guguho. Nung ikatlong gabi ko sa bahay, dinalhan ako ni Mama ng mainit na gatas sa kwarto. Anak, matulog ka na ng maaga. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Hinawakan ko ang baso at tumanggo. Ma, kung makikipaghiwalay po ako, malulungkot ba kayo? Umupo si Mama sa gilid ng kama at natahimik sandali. Malulungkot lang ako kung magtitiis ka sa hirap. Gayong pwede mo naman itong iwasan. Ang mga salitang yun ay nagpaiyak sa akin. Napagtanto ko na hindi naman pala lahat ay pinipilit akong magtiis gaya ng inakala ko. Nakasanayan ko lang na ipilit ang sarili ko sa pamantayan ng ibang tao. Tumawag si Mateo ng gabing yon. Tinitigan ko ang screen, kitang-kitang pangalan niya, at bumilis ang tibok ng puso ko kahit pilit kong pinapakalma ang sarili. Sinagot ko ang tawag. Elena, ako ito. Paos ang boses niya. Ayos ka lang ba? Maingat ang sagot ko. Ayos lang. Natahimik siya bago muling nagsalita. Marami akong naisip. Alam kong nagkamali ako na hindi kita kinausap. Pero si nanay, hindi niya matanggap na umalis ka ng ganoon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mateo, tumatawag ka ba dahil sa akin o dahil sa nanay mo? Nag-atubili siya. Dahil sa inyong dalawa. Ang sagot na yon ay nagpabigat muli sa loob ko. May naisip ka na bang solusyon? Bumuntong hinala siya. Sasabihin ko kay nanay na pansamantala munang babalik siya sa lumang bahay ng ilang araw. Pag-uusapan natin uli ang tungkol sa pera. Tanong ko muli, paano natin pag-uusapan? Hindi siya sumagot. Ang katahimikang iyon ay sapat na para maintindihan ko na sa isip niya malabo pa rin ang lahat gaya ng dati. Ibinaba ko ang telepono bago ko pa masabi ang mga salitang hindi ko makokontrol. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan. Ang numero niya sa screen ay nagpalamig sa aking mga kamay. Nag-atubili ako bago sumagot. Opo, Nay, nakikinig po ako. Ang boses niya ay hindi na kasing talas ng dati, pero malamig pa rin. Elena, bumalik ka rito sa bahay para magkausap tayo ng maayos. Ang lahat ng bagay ay may tamang proseso. Manugang ka, tapos naglalayas ka at bumabalik sa nanay mo. Pagtatawanan tayo ng mga tao. Pinanatili ko ang aking boses na kalmado. Nay, umalis po ako dahil hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon. Kapag maayos na ang lahat, babalik ako. Tumawa siya ng pabalbal. Ano maayos? Ang totoo niyan, nanghihinayang ka lang sa pera at pagod mo. Ang salitang yon ay parang isang pamilyar na saksak. Kung ganyan po ang tingin nyo, wala na po tayong dapat pag-usapan. Ibinaba ko ang telepono. Mabigat ang kalooban. Naintindihan ko na, para sa aking biyenan, mananatili akong estrangero, ang taong kailangang magpatunay ng sakripisyo sa pamamagitan ng pera
at bulag na pagtitiis. Noong weekend, pumunta si Mateo sa bahay ni na Papa. Nakatayo siya sa labas ng gate, mukhang pagod at may malalim na eye bags. Binuksan ni Papa ang pinto. Tiningnan siya sandali bago sinabing, "Pasok ka, anak." Sa sala, ang atmosfera ay nakakailang. Nakaupo si Mateo sa tapat ko. Ang mga kamay ay magkahawak. "Elena, patawad. Nagkamali ako na hinayaan kong umabot sa ganito ang lahat." Tiningnan ko siya, naghihintay. Tapos, ano na? Nag-atubili siya. "Sinabi ko na kay nanay na 10,000 piso lang ang kaya nating ibigay buwan-buwan. Ang matitira ay para sa pamilya natin." Tumawa ako pero walang halong saya. "Saan mo kukunin ng 10,000 piso? Nakayuko siya. Susubukan kong mag-sideline o mag-overtime." "Susubukan?" Tanong ko. "At paano ang 30,000 piso na naibigay mo na ngayong buwan?" Nanahimik siya. "Hindi ko pa alam." Bumuntong hinala ako. "Mateo, nakikita mo ba? Ang lahat ng solusyon mo ay pansamantala lang. Laging bahala na. Pero ako ang agad na nagbabayad ng presyo." Tumingin si Mateo, namumula ang mga mata. Ayaw kitang mawala. Matagal ko siyang tiningnan. Sa sandaling yun, nakita ko ang lalaking minahal ko. Pero nakita ko rin ang lalaking sumugat sa akin. Kung ayaw mo akong mawala, kailangan mong pumili. Ang sarili nating pamilya o ang pagbibigay lugod sa nanay mo sa anumang paraan. Nagsalita si Papa ng mahinahon. Ang kasal ay hindi lang tungkol sa inyong dalawa. Pero hindi rin ito tungkol sa mga magulang nyo. Kung hindi mo kayang protektahan ang asawa mo, hindi ka pa handang maging asawa. Nakayuko si Mateo, nanginginig ang mga balikat. Hindi ko alam kung pagsisisi ba yon o pressure. Pagkatapos ng usapang iyon, humini si Mateo ng kaunti pang panahon. Sabi niya ay kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang nanay at ayusin ang lahat. Hindi ako agad sumagot. Sabi ko, kailangan kong makita ang gawa, hindi lang puro pangako. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang mag-text si Mateo. Ikinukwento niya ang pagtatalo nila ng kanyang ina, ang paglalagay niya ng hangganan, at ang pagsasabi niya na huwag makikialam ang ina sa aming pera. Binabasa ko yun pero hindi ako agad nagtitiwala. Sanay na ako sa mga pangakong nabibitawan kapag may gulo, pero nawawala rin pagkatapos. Isang gabi, naupo akong mag-isa sa kwarto. Binuksan ang aking mga wedding photos. Ang dalawang mukhang masayang tumatawa sa screen ay nagpapakirot sa puso ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung babalik ba ako, magbabago kaya ang lahat, o magiging simula lang ito ng panibagong cycle ng pagtitiis at pagkabigo. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Mateo. "Elena, ibinalik ko ng pera sa joint account natin. Gusto kong magsimula uli sa tamang paraan." Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng manipis na pag-asa sa gitna ng mga sugat. Pero alam ko rin na ang pag-asang ito ay napakadelikado. Isang pagkakamali pa at tuluyan na itong madudurog. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas. Sa labas, maingay pa rin ang Maynila. Tuloy ang buhay. At ako, nakatayo sa isang mahalagang sangandaan ng aking buhay, alam ko na ang susunod kong desisyon ay hindi lang para sa aking kasal, kundi para sa kung paano ko itatrato ang sarili ko sa hinaharap. Dahil sa mensahe ni Mateo tungkol sa binalik na pera, hindi ako nakatulog buong gabi. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil naintindihan ko na ang pagbabalik ng pera ay simula lang. Hindi ito ang kabuuang pagbabago. Naniwala na ako sa mga pangako noon. Lumambot na ang puso ko. Pero ako lang din ang nagdusa sa huli. Ngayon, kung babalik ako, kailangang malinaw ang mga hangganan. Kung hindi, mas mabuting wag na lang. Kinabukasan, nag-text ako kay Mateo. Babalik ako para mag-usap, pero hindi para tapusin lang ang gulo. Agad siyang sumagot. Hihintayin kita. Bumalik ako sa kondo nung Sabado ng hapon.
Pagbukas ng pinto, lahat ay ayon pa rin sa dati nung umalis ako. Ang pakiramdam lang ang nagiba. Ang mga dekorasyon sa dingding ay pula pa rin, pero wala na itong dalang swerte, kundi tila isang malaking tandang pananong. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, halatang pumayat. "Nandito ka na," mahinang sabi niya. Tumanggo ako at ibinaba ang bag. "Nasaan ang nanay mo?" Mahingat siyang sumagot. Bumalik na siya sa tondo. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. "Bakit?" Huminga ng malalim si Mateo. Dahil sinabi ko sa kanya na kung itutuloy niya ang pakikialam sa pera at buhay natin, hindi kami pwedeng magsama sa isang bubong. Nagalit siya, pero hindi ko siya pinigilan. Nanahimik ako. Madali ang magsalita. Ang kailangan ko ay patunay. "Bakit mo gustong bumalik ako?" Tumingin ng seryoso si Mateo. Para humingi ng pagkakataon na itama ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, sa paraan mo na. Naupo ako sa sofa, diretso ang likod, dahan-dahang nagsalita. "Kung ganoon, pakinggan mong mabuti. Kung babalik ako, may mga bagay na hindi pwedeng pagtalunan." Tumango si Mateo. "Sabihin mo." "Una," sabi ko, "lahat ng desisyon tungkol sa pera, piso man o libo, dapat may pahintulot nating dalawa. Wala nang sariling galaw sa pera, at lalong walang pakialaman sa sweldo ko para ibigay sa iba." Tumango agad si Mateo. "Sang-ayon ako." "Pangalawa," patuli ko, "hindi pwedeng tumira dito ang nanay mo. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil sa ngayon, hindi pa natin kaya at wala pa tayong sapat na boundary para hindi tayo magkasakitan." Nagatubili si Mateo ng ilang segundo pero tumanggo rin. "Sang-ayon ako." "Pangatlo," tumigas ang boses ko. "Hindi ako magsisilbi bilang manugang na puro sakripisyo lang. Nagtatrabaho ako, nagtatrabaho ka. Kaya dapat hati tayo sa gawaing bahay. Hindi ako katulong, at lalong hindi ako pitaka." Tinitigan ako ni Mateo ng matagal at sinabing, "Naintindihan ko, nakasanayan ko na ikaw ang sumasalo ng lahat ng hindi ko napapansin." Tumingin ako sa kanya, hindi napapadala sa emosyon. At ang huli, kapag nalabag ang alinman sa mga ito kahit isang beses lang, aalis ako at hindi na kailanman babalik. Tumayo si Mateo, lumapit sa akin, nangginginig ang boses. Tinatanggap ko. Alam ko na kapag nawala ka pa uli, habang buhay nakitang mawawala. Hindi ko siya niyakap. Hindi rin ako umiyak. Naramdaman ko lang na may bahagi ng puso ko na napuno uli. Pero may mga lamat pa rin. Alam ko na hindi ito happily ever after, kundi isang maingat na simula. Ang mga sumunod na araw, bumalik ako sa paninirahan kasama si Mateo. Mabagal ang pagbabago pero may mga senyales. Nagsimulang magluto at magugas ng plato si Mateo kahit na medyo lampa pa siya. Tinatanong niya muna ako bago gumastos ng malaki. Hindi ako agad pumupuri. Hindi rin ako agad nagtitiwala. Nagmamasid lang ako. Isang gabi, tumawag ang biyenan ko. Narinig ko ang boses niya mula sa sala. Narinig ko, nakabalik na pala ang asawa mo? Sagot ni Mateo. Opo nay, nandito na si Elena. O kumusta na ang pera? Tanong agad ng ina. Tumingin muna sa akin si Mateo bago nagsalita. Nay, nagkasundo na po kami ni Elena na 5,000 piso lang ang maibibigay namin buwan-buwan. Yan lang po ang kaya namin sa mahabang panahon. Sa kabilang linya, natahimik ang lahat. 5,000 piso, lumakas ang boses niya. Anong sabi mo noong kasal nyo? Hindi nanginginig ang boses ni Mateo. Sinabi ko po yun nung hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos. Pasensya na po, Nay. Pero kailangan ko munang unahin ang sarili kong pamilya. Nakatayo ako sa kwarto. Rinig na rinig ang bawat salita. At bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na hindi umiwas si Mateo. Hindi niya ipinasa sa akin ang sisi. Ibinaba ng ina ang telepono nang walang sinasabi. Inilapag ni Mateo ang phone
at tumingin sa akin. Mukhang pagod. Nagalit si nanay. Tumanggo ako. Alam ko. Naupo siya sa tabi ko. Nagsisisi ka ba na bumalik ka? Matagal akong nag-isip. Hindi pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na mangyayari yon kailanman. Tumawa ng malungkot si Mateo. Naintindihan ko. 1 linggo ang lumipas. Biglang dumating ang biyenan ko sa kondo. Nakatayo siya sa pinto, walang maleta. May hawak lang na plastik ng prutas. Tensyonadong paligid. Binuksan ko ang pinto at binati siya. Nay, pasok po kayo. Tumingin siya sa paligid at naupo sa sofa. Tinitingnan ko lang kung kumusta na kayo. Naging tahimik ang hapunan. Hindi siya nagreklamo sa pagkain, hindi rin siya nagutos. Bago siya umalis, may sinabi siya na nagpagulat sa akin. Hindi ako sanay sa paraan mo, Elena. Pero ayaw ko ring mawalan ng asawa ang anak ko. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagsuko sa kanyang mga mata, kahit konti lang. Pagkaalis niya, hinawakan ni Mateo ang kamay ko. Salamat, Elena. Binawi ko ang kamay ko at nung umiti ng bahagya. Huwag kang magpasalamat. Tandaan mo lang ang lahat ng sinabi mo ngayon. Nang gabing iyon, habang katabi ko si Mateo, naririnig ko ang paghinga niya. Hindi na kasing sikip gaya ng dati ang pakiramdam ko, pero hindi na rin ako nangangarap ng gising. Alam ko na ang boundary ay hindi lang inilalagay ng isang beses, kundi kailangang panindigan araw-araw ng may tapang. Ang kasal na ito ay marupok pa rin, pero hindi na ako ang taong tahimik na nagtitiis. At anuman ang mangyari sa hinaharap, alam ko na natuto na akong panindigan ang sarili ko. Pagkatapos ng pagbisita ng aking biyenan, bumalik ang normal na takbo ng aming buhay. Pero ang katahimikang iyon ay tila manipis na yelo sa ibabaw ng malalim na tubig. Mukhang payapa, pero isang maling galaw lang, hilitaw uli ang lahat. Alam ko yon, kaya hindi ko hinahayaan ang sarili ko na maging kampante. Hindi na ako nabubuhay sa emosyon, kundi sa pagiging alert. Nagpupumilit si Mateo. Maaga siyang gumigising para tumulong sa almusal. At pag-uwi ay siyang naguhugas at nagwawalis. Kahit minsan ay nakakatawa ang pagiging lampa niya. Minsan, naglampaso siya ng sahig nang hindi pinipiga ang basahan, kaya bumaha sa sala. Pinanood ko lang siya, hindi ako nagalit. Sinabihan ko lang siyang ulitin. At inulit naman niya. Ang maliliit na pagbabagong yun ay nagpapalambot sa akin, pero ang tiwala ko ay nakamasid pa rin sa malayo. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang budget namin, lumapit si Mateo. Elena, bala ko sanang magpadala ng 5,000 piso kay nanay, gaya ng usapan natin. Tumingin ako sa kanya. Oh, naipadala mo na ba? Hindi pa. Hinihintay ko ang sabi mo. Tumango ako. Sige, ipadala mo na. Isang maikling usapan, pero malaking kaibahan sa dati. Hindi ko siya pinuri. Hindi ako naging emosyonal. Tinanggap ko lang. Pero ang buhay ay hindi laging madali. Pagkaraan ng 2 linggo, nakatanggap ako ng text mula sa aking biyenan. Elena, balita ko bumili ka ng bagong bag na 1,000 ang halaga. May pambili ka ng luho, pero 5,000 piso lang ang padala niyo sa akin? Nanginig ang kamay ko habang binabasa ang text. Ang dating pakiramdam ng takot at inis ay bumalik. Hindi ako sumagot. Ipinakita ko ang phone kay Mateo. Basahin mo. Nagbago ang mukha ni Mateo. Ako na ang sasagot sa kanya. Matagal siyang nag-type bago nag-send. Nay, kung paano namin gastusin ang pera namin ay desisyon namin. Ang padala sa inyo ay napagkasunduan na. Sana po ay irespeto nyo. Tumingin ako sa kanya, halo ang saya at kaba. Alam ko na ito ay simula pa lang ng laban. Nang gabing yun, tumawag si Aling Maria kay Mateo. Narinig ko ang usapan nila sa balkonahe. Minsan ay mahina, minsan ay malakas ang boses ni Mateo. Pagpasok niya sa kwarto, mapula ang kanyang mga mata. Anong sabi niya?
Tanong ko. Bumuntong hinala siya. Sinasabi niya na pinapalaki niya ako ng maayos. Pero ngayon daw ay mas nakikinig na ako sa asawa ko at binabawasan ng para sa kanya. Nanahimik ako. Ano ang sinagot mo? Tumingin si Mateo sa akin. Sinabi ko na hindi ito pagbabawas, kundi ito lang ang kaya ko. Kung hindi niya matatanggap, wala na akong magagawa. Tumanggo ako. Tama ang ginawa mo. Maluha-luha si Mateo. Pero pakiramdam ko ay napakasama kong anak. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang pagiging mabuting anak ay hindi ang paggawa sa lahat ng gusto ng magulang, Mateo. Ang pagiging mabuting anak ay ang pag-alaga sa kanila habang hindi mo sinisira ang sarili mong pamilya. Hindi na siya sumagot. Nang gabing yon, balisa siya sa pagtulog. Tinalikuran ko siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naintindihan ko na may mga laban siyang kailangang harapin mag-isa. Ang susunod na hamon ay dumating sa gitna ng linggo. Pauwi ako ng maaga at nakita ko si Mateo na nakaupo sa sala. Maputla ang muka. Anong nangyari? Ipinakita niya ang text ng nanay niya. Masakit daw ang likod nito at gustong magpatingin sa ospital dito sa Maynila dahil mas malapit daw ang kondo namin sa ospital. Gusto raw munang tumuloy ng ilang araw. Bumigat ang pakiramdam ko. Anong sinagot mo? Umiling si Mateo. Hindi pa ako sumasagot. Hinihintay kita. Naupo ako sa sofa. Alam ko na hindi na ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa boundary ng pagsasama na napagkasunduan namin. Kung papayag ako ngayon, mabilis naguguho ang lahat. Tumingin ako kay Mateo. Sigurado ka bang ilang araw lang yan? Hindi siya makasagot. Pinagpatuloy ko. At kung tutuloy siya rito, masisiguro mo ba na hindi siya makikialam sa buhay natin? Nakayuko si Mateo. Hindi ko masisiguro. Huminga ako ng malalim. Kung ganoon, ang sagot ko ay hindi. Tumingin si Mateo nang may sakit. Elena, paano ko matitiis ang nanay ko na nasa lumang bahay na walang nag-aalaga? Dahan-dahan kong sinabi. Hindi sa hindi ko siya matiis, Mateo. Pero alam ko na kapag tumira siya rito, masisira ang lahat ng sinubukan nating buuin. Hindi ko na kayang magsakripisyo uli para lang magmukhang mabuting tao. Sumandal si Mateo sa sofa at ipinikit ang mga mata. Naiipit ako sa inyong dalawa. Tumayo ako at tinapik ang balikat niya. Lahat ng kasal ay may ipitan, Mateo, pero kailangan mong pumili ng prioridad. Ang hindi pagpili ay isa ring desisyon. Sa huli, nag-text si Mateo sa kanyang ina. Sabi niya ay sasamahan niya itong magpatingin at pagkatapos ay ihahatid uli sa tondo o kaya ay kukuha ng kwarto sa malapit na hotel kung kailangan. Hindi sumagot ang ina niya. Makalipas ang 3 araw, nagpadala ito ng maikling text. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag na kayong mag-alala. Alam ko na, hindi pa ito ang katapusan. Malungkot si Mateo, hindi ko siya masyadong inamo. Hinayaan ko siyang harapin ang emosyon niya. Isang gabi, tinanong niya ako. Kung tumanda na talaga siya at hindi na kayang mag-isa, magbabago ba ang isip mo? Tumingin ako ng diretso. Kapag matatag na tayo, kapag malinaw ng lahat, at kapag re-respetohin na niya ang boundary natin, hindi ko isinasara ang pinto habang buhay, Mateo. Ayaw ko lang buksan ang pinto habang hindi paligtas ang bahay natin. Tumango siya ng bahagya. Napagtanto ko na ang kasal ay hindi laging masaya. Pero ang mahalaga ay hindi ko na hinahayaang mawala ang sarili ko. At kahit anong mangyari sa hinaharap, alam ko na natuto na akong tumayo para sa aking sarili. Nakalipas ang panahon, tila naging tahimik ang lahat. Pero hindi pa rin ako panatag. Napagdanto ko na nagbago na ako. Dati, kapag gabi nang umuwi si Mateo, nag-aalala ako. Ngayon, tinatanggap ko lang. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Natutunan kong lagyan ng pader ang sarili ko para hindi na uli masaktan. Ramdam ni Mateo ang pagbabagong ito. Isang gabi habang kumakain kami, tinitigan niya ako.
Elena, parang hindi ka na gaya ng dati. Ibinaba ko ang kutsara. Anong gusto mong maging ako? Nagatubili siya. Mas tahimik ka na. Parang malayo ang loob mo. Numiti ako ng bahagya. Nag-iingat lang ako, Mateo. Hindi na siya sumagot. Alam ko na para sa kanya, ang pag-iingat ko ay nangangahulugang nawala na ang pribilehiyo niyang makuha ang tiwala ko nang walang duda. Isang hapon, tumawag ang isang tiyahin ni Mateo. Elena, anak, narinig ko ang nangyayari sa inyo. Nagulat ako. Ano po yun, tita? Bubuntong hinala siya. Malungkot ang nani ni Mateo. Sinasabi niya na simula ng mag-asawa ang anak niya, parang nawala na ito sa kanya. Nanahimik ako. Ano po sa tingin niyo? Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ko sinasabing mali ka, pero ang babae, kailangang maging malambot para maging tahimik ang bahay. Sagot ko, Tita, naging malambot na po ako ng matagal, pero hindi ko kayang maging malambot hanggang sa mawala ang pagkatao ko. Ibinaba ko ang telepono. Mabigat ang puso ko. Pagod na ako sa mga payong magtiis habang walang nagtatanong kung gaano nakabigat ang pasanin ko. Nang gabing yon, dumating si Mateo na may dalang mabigat na balita. Elena, tumawag uli ang mga kamag-anak ko. Sinasabi nilang kinokontrol mo raw ako. Tumingin ako sa kanya. Ano sa tingin mo? Nanahimik si Mateo. Hindi ko iniisip na kinokontrol mo ako. Pero napapagod na akong magpaliwanag sa lahat. Tumanggo ako. Pagod na rin akong magpaliwanag kung bakit hindi ko na kayang magsakripisyo pa. Naupo si Mateo sa sofa. Elena, naisip mo ba kung hindi mo itinanong yun sa kasal natin? Magiging iba kaya ang lahat? Tinitigan ko siya. Kung hindi ko itinanong yun, baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ka talaga. Ang kaibahan lang, baka mas malaki na ang problema natin ngayon. Hindi sumagot si Mateo. Alam ko na nangihinayang siya sa perpektong imahe ng aming kasal. Pero para sa akin, ang sandaling yon ang nagligtas sa akin. Naging abala ako sa trabaho. Kumuha ako ng mga dagdag na proyekto para magkaroon ng sariling espasyo. Gusto kong patunayan sa sarili ko na ang buhay ko ay hindi lang umiikot sa kasal na ito. Bayan din si Mateo. Nag-enroll siya sa isang evening course para mas lumaki ang kita niya. Tinanggap ko ang balitang ito pero hindi ako agad naniwala. Isang gabi, pag-uwi ko, may nakahanda ng hapunan. Kumain ka na, Elena. Piniinit ko na yan. Naupo ako at tiningnan ng pagkain. Salamat, mumiti siya. Sinusubukan kong masanay na tumulong. Tumanggo ako. Nakikita ko. Pagkatapos kumain, ipinakita niya sa akin ang listahan ng budget niya. Gusto niyang maging malinaw ang lahat. Tiningnan ko ito ng mabuti. Lahat ay maayos. Ipagpatuloy mo lang yan, sabi ko. Tumawa siya ng may lungkot. Ganyan ka na ba talaga lagi? Maingat? Tumingin ako sa kanya. Hanggang sa maramdaman ko na ligtas na ako. Isang gabi, tumawag uli ang biyenan ko kay Mateo. Rinig ko ang iyak niya. Sinasabi niyan masakit ang katawan niya at nag-iisa siya. Tahimik lang na nakikinig si Mateo. Pagbaba ng telpono, tinanong ko siya, "Kumusta ang nanay mo?" Humina siya ng malalim. Sinasabi niyang, wala akong utang na loob. Hindi ako kumibo. Alam ko na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Natatakot ako na isang araw, kapag sobrang bigat na ng pressure, babalik uli si Mateo sa dating gawe. At nangyari nga ang kinatatakutan ko. Isang hapon, pag-uwi ko, nakita ko si Mateo sa sala at may maleta sa tabi niya. Anong meron? Nagulat siya. Ibinilin lang muna ni nanay ang ilang gamit niya rito. Tinitigan ko siya. Para saan? Iniwas niya ang tingin. Sabi niya, para kapag kailangan niyang tumuloy dito, may gamit na siya. Huminga ako ng malalim. Mateo, sinusubukan mo ba ang pasensya ko? Kung hindi ka makakatanggi sa kanya, ako ang aalis at baka hindi na ako bumalik. Agad na binuhat ni Mateo ang maleta palabas. Pasensya na, ibabalik ko na ito agad.
Pinanood ko siyang lumabas. Mabigat ang kalooban ko. Hindi ako masaya na nanalo ako. Malungkot ako dahil alam kong hindi pa rin matatag si Mateo. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Inisip ko kung hanggang kailan ko aayusin ang relasyong ito na tila sira ang pundasyon. Hindi na ako natatakot makipaghiwalay, pero hindi pa ako handang sumuko. Kinabukasan, sinabi ko kay Mateo, kailangan ko muna ng oras para sa sarili ko. Hindi ako maglalayas. Gusto ko lang makapag-isip. Tumanggo si Mateo. Malungkot ang mga mata. Naintindihan ko. Nag-leave ako sa trabaho ng 1 linggo. Kumuha ako ng maliit na gamit at bumalik sa mga magulang ko. Gusto ko makinig sa sarili kong boses. Doon, sa dati kong kwarto, napagtanto ko na ang kapayapaan ay hindi kailangang bilhin ng sakripisyo. Ika-4 na araw, nag-text si Mateo. Ikinuwento niya ang pagtanggi niya sa isang family reunion dahil ayaw na niyang makarinig ng mga bulong. Binabasa ko yon pero hindi ako agad ng papalamig. Kailangan namin matutunan na ang pagbabago ay kailangan patunayan sa gawa. Pumunta si Mateo sa bahay ni na Papa no 5 araw. Uupo kami sa teras habang umuulan. Elena, kinausap ko na si nanay. Kumuha ako ng mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling siya sa likod niya. Sinabi ko ring hindi na muna siya pwedeng tumira sa atin. Tumingin ako sa kanya. At pagkatapos, isasulat ko ang lahat ng desisyon sa pera at ipakikita ko sa iyo bago ko gawin. Matagal akong nanahimik bago sinabing, hindi pa ako babalik na yun. Gusto ko munang makita kung hanggang kailan mo ito kayang panindigan. Sa 7 araw, bumili ako ng mga libro tungkol sa relasyon at budget. Gusto kong magkaroon ng kasangkapan para sa hinaharap. Tinawagan ko si Mateo at sinabing babalik na ako, pero hindi para bumalik sa dati. Nang makabalik ako, malinis ang bahay. Inayos ni Mateo ang study room ko. Nagluto siya ng hapunan. Pagkatapos kumain, naglabas ako ng papel. Gawin nating nakasulat ang ating kasunduan sa pera, sa gawaing bahay, at sa boundary sa mga magulang. Binasa ni Mateo ang papel at pumirma siya. Gagawin ko ito dahil ayaw kitang mawala. Nang gabing iyon, hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Alam ko na may mga lamat pa rin ang aming pagsasama, pero natutunan ko ng tumayo para sa sarili ko. At kahit anong mangyari sa hinaharap, alam ko na hindi na ako muling mananahimik sa gitna ng pang-aabuso. Nagtapos ang lahat sa pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi sapat kung walang respeto at malinaw na hangganan. At habang kinitingnan ko ang pagsikat ng araw sa bintana, alam ko na handa na akong harapin ang anumang pagsubok nang hindi nawawala ang aking sarili.